Kumakalat po na impormasyon sa umano'y tribal war sa Kalinga, binigyan linaw ng isang Tulgao tribal elder. Narito balita ni Franco Baranda. Sa Kalinga province lamang ay mayroon ng higit 40 sub-tribes o iba't ibang pangkat na mga tribo na may sinusunod na alituntunin o batas para mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang komunidad. Kilala ang probinsya ng Kalinga na lugar ng mga mandirigma o sa Ingles, Land of Warriors. Kaya naman ang issue patungkol sa matagal ng problema ng tribal war o giyera sa pagitan ng magkabilang tribo ang isa sa ikinababahala ng iilang residente at mga nais bumisita sa naturang probinsya dahil maging sa iilang pahayagan ay sinasabing nagpapatuloy pa rin ang madugong labanan sa pagitan ng mga tribo. Sa bylaws ng Bodong, kumpleto yan para sa safety ng buhay, para sa safety ng properties, para sa safety ng lahat na cause ng gulo, andun yun sa bylaws. Isa si Richard Gonayon sa mga Kalinga Bodong Council of Elders o KBCE na siyang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa pagitan ng mga tribo sa tuwing magkakaroon ng di pagkakaintindihan na minsan ay nauuwi sa mas malalang awayan. Kaya kung masira ang Bodong, doon magpatayan ang dalawang magkalaban. Pero magkalaban lang ang dalawang tribong naglaban, nawala yung Bodong nila dahil sa nangyari, pero hindi kasali yung ibang tribo. Aminado man si Richard na may nangyayaring buhay kapalit buhay, pero binigyan linaw nito na hindi na ito nangyayari ngayon. Mismo ang Information Office ng Tabuk City of Kalinga ang naglabas ng pagkondina sa mga di totoong kumakalat na balita patungkol sa tribal war. Kasi pag tribal war kasi parang ang bigat-bigat, parang patayan na. Hindi naman sa ganun. Yung simpleng ano lang. Simpleng kwan lang. Tribal conflict na lang para ano. Grabe naman pag war, hindi naman ganun. Kasi ang mga taga-Kalinga naman, hindi naman sila ganun ano eh. Sa amin, dito sa Kalinga, particular sa aming tribo, may sinusunod naming kinaugalian naming ng patakaran. Yung tinatawag nila ngayon na PNB, yung paniyaw ngilin, bain. Magmula matanda at hanggang sa batang nakakaalam sa advice, ganon. Alam nila yung kasi ang paniyaw, direct sa Diyos kasi nakadirekta yun. Pero yung ngilin, yan ang tinatawag nilang discipline. Dapat susundin mo ang discipline. May discipline ka sa inyong katawan. May disiplina ka sa ibang tao. Yung bain naman, parang ang tinutumbok niya ay respeto. May respeto ka sa ibang kahit sinong tao. Kaya naman para kay Jefferson Bonas na lumaki sa Kalinga at minsan ring naging kawani ng Bureau of Corrections sa Nubilibid Prison, partikular na sa maximum security compound, ay taas nung ipinagmamalaki ang aral ng kanyang tribo na nakatulong sa kanyang buhay para maging matuwid sa kanyang propesyon. Ang solusyon o susi para magkaroon tayo ng mapayapang lugar ay isa puso natin yung mga turo ng ating mga magulang, yung mga ninuno, o i-observe natin yung core values ng Kalinga, yung PNB, yung paniyaw, ngilin at bain. Yan ang alam kong magiging daan para magiging mapayapa ang Kalinga. Isa lamang si Jefferson Bonas sa mga taga-Kalinga na taas noong pinagmamalaki ang kanilang mga aral at paniniwala.
Kaya naman, pinagsusumikapan niyang iparating sa lahat ng kanyang mga kababayan mula sa mga liblib na lugar na ang pag-asenso ng isang buhay ay nagsisimula sa pagpapahalaga ng kultura, aral, tradisyon at takot sa Diyos ang dapat manaig sa bawat mamamayan ng Kalinga. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News.